Pinaplansya na ng Commission on Audit para ang patakarang iobliga ang pagsumite ng naka-geotag na litrato ng mga gumugulong na infrastructure projects. Naghain naman ng not guilty plea ang siyam na opisyal ng DPWH ni Maropa na dawit sa flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Not guilty plea ang inihain ng siyam na opisyal ng DPWH Mimaropa o Region 4B sa kanilang arraignment sa Sandigan Bayan. Nahaharap sila sa kasong malversation of public funds. Kaugnay pa rin yan sa palpak umanong proyekto kontra baha sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Bago nito ay una na rin silang naghain ng not guilty plea noong nakaraang linggo para naman sa kasong graft. Kasabay ng arraignment ay tinalakay din ang petisyon ng mga akusado na makapagpiyansa. Malalaman ang schedule ng bail hearing 30 araw matapos simula ng pre-trial. Samantala, sumalang din sa isa pang arraignment sa 5th Division ng Sandigan Bayan si DPWH Material Engineer Juliet Calvo. Matatandaan na hindi siya nakadalo sa una niyang arraignment noong November 27. Not guilty rin ang inihaing plea ni Calvo. Sa December 11 ang schedule ng pagsisimula ng pre-trial para sa malversation. May 252 ghost flood control projects na nabisto ang Armed Forces of the Philippines. Base ito sa joint inspection ng AFP at PNP sa buong bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Frances Margaret Padilla, nasa 30,000 projects ang tinukoy ng DPWH na subject for inspection kaugnay ng flood control scandal. From this 30,000 projects, 10,000 na po yung ating na-inspect from the side of the Armed Forces of the Philippines. And it turned out that a total of around 252 of this na mga naikot na po namin are ghost projects from 2016 to present. Tuloy ang inspeksyon ng AFP at PNP para sa natitirang 20,000 projects. Para mapigilan na ang mga ghost projects sa gobyerno, pinaplansya na ng Commission on Audit ang mga patakaran para sa obligatory GPS-based geotagging sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Ibig sabihin, dapat may mga litrato ang mga nasabing proyekto. Dapat ito ay may verified at data encrypted location para matiyak na nasimulan at natapos ang project. Hindi rin i-release ang bayad para sa nasabing proyekto hanggat hindi na isusumite ang geotag photos sa COA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.